Sabi sa Luke 22:50-51, "And one of them struck the servant of the high priest and cut off his right ear. But Jesus said, 'No more of this.' And he touched his ear and healed him." Alam nyo, ang pagkakaintindi ko talaga sa pagmamahal, kapag ka yung tao, mahal na mahal ka, mahirap kang iwanan. Kumbaga, hindi talaga siya agad-agad matatanggal yung pagmamahal. Yung pagmamahal naman na pinaramdam sa akin ng ex ko ay naniniwala naman akong totoo. Pero sabi nga nila, malalaman mo naman talaga ang totoo sa kilos talaga ng tao. At yung ginagawa talaga ng ex ko sa ngayon, nung sinusulat ko tong testimonya na to, ay di ko na rin alam. Share lang ako. Ako kasi, nung bata, akala ko talaga yung Game Boy, ito yung way out ko. Kasi wala akong kapatid nun, tapos wala rin naman akong nakakalaro masyado at di naman ako lumalabas ng bahay. Yung Game Boy lang talaga yung outlet ko bilang bata ng kasiyahan. Pero hanggang ngayon, ito pa rin talaga yung pinakamamahal kong laruan na nandito na ako sa punto na kinokolekta ko na halos lahat ng kulay. Kumbaga, yung pagmamahal ko sa Game Boy nung bata, na akala ko yun lang yung way out, naging totoo pala siyang pagmamahal. Kasi minahal ko na di na ako naglaro ng PSP, di na ako naglaro ng kahit anong console. Naging sobrang loyal ko na lang talaga sa Game Boy Meaning, mahal ko talaga tong console na to. Anyway, balik na tayo kay Luke. Ang context kasi ni Luke dyan ay si Jesus, binitray siya at huhulihin na ngayon siya sa garden ng Gethsemane. Yung mga disciples niya, syempre, natatakot, fearful, uncertain sa future, yung emotions nila mataas. Kumbaga, kapag galit ka, times 5. Kasi nakakalito na nga rin naman yung mga pangyayari. At si Simon, yung siguro naramdaman nyo na yung feeling na kapag ka under pressure na talaga kayo, emotions are high, talagang merong mangyayari at mangyayari, maaaring hindi talaga maganda. Katulad ng nagawa dyan ni Simon. Kumuha siya ng weapon, tapos pinantaga niya yon sa tenga ng isang high priest. Hindi nga niya sinasadya. Kaya si Jesus, sabi niya nga dyan ay, "No more of this." Kasi ayaw rin naman niya talaga ng violence. Kaya ginawa niya yung tenga, nilagay niya sa, hindi ko alam paano ginawa ni Jesus, pero sabi ko nga, maraming miracles. Isa na to doon. Tapos nahil yung high priest. Ganun lang. Dinigit lang yung tenga. Alam niyo kasi, pagdating sa pagmamahal, mahirap din naman talagang intindihin yung pagmamahal. Pero, tong Game Boy ko na to, ay tutusin, hindi siya ganun na kaganda yung condition. Marami na siyang scratches, at medyo gamit na talaga siya. Kupas na yung kulay niya dito sa gilid. At ito namang isa, halos maayos pa yung pintura, wala pang kupas, malinis pa yung loob, may mga konting dumi lang, pero malilinis naman yan. Dito may mancha na rin yung gilid Ito, wala. Ngayon, ang plano kong gawin dito, since mas malinis nga, itong isa kumpara dito, ililipat ko yung internals nito dito para ito na yung maging official na nasa collection ko na silver na GBSP kasi sayang naman. Pero since sobrang dumi nga talaga nito, kailangan ko rin siya munang linisin. Sana walang strip screws. Yun lang naman yung nakakairitang part kapag nag-aayos ka ng Game Boy. Anyway, ang point ko lang naman pagdating talaga sa love. Sa akin kasi, ang feeling, baka kasi maging controversial din to, pero testimony kasi to kaya gusto ko sabihin yung totoo kong nararamdaman. Siyempre dun sa una kong ex, akala mo, yun na yung buhay mo, di ba? Kapag ka unang beses ka nagmahal. Pero kapag ka nagka-ex ka at yung pagmamahal na yun, nakahanap ka ng pangalawa, mananatili pa rin pala yun. Kumbaga, parehas na emotion, parehas na feeling, yung love, tapos nasa ibang katauhan na ng tao. Parang yung analogy yung gusto kong gawin din dito sa paglilipat ng internals. Kumbaga, parehas yung magiging internals, sadyang iiba lang yung panglabas na anyo. Pero syempre, depende nga yun sa magiging katauhan o personality ng tao na ayoko naman silang ihalin tulad sa Game Boy. I mean, yun lang yung naiisip ko na context ngayon kasi ginagawa ko rin to Kumbaga, syempre, may mga taong katulad nga na itong Game Boy na marami ng pinagdaanan at may mga taong konti lang yung mga pinagdaanan pa. Depende rin kasi sila Magkakaiba kasi sila ng pananaw kung sakali sa buhay. Pero syempre, hindi yun yung parang gusto ko ipakita na kukumpara mo yung tao sa isang inanimate object. Syempre may puso, may soul yung tao. At malamang sa malamang, may Holy Spirit yung tao. May kakayaang magbago. Syempre parang lang din naman tong hobby itong ginagawa ko ngayon. Kasi sayang din tong isang Game Boy SP na silver. Sobrang dami ng yun. Pakadikit na niya.
Okay, balik na ulit tayo kay Luke. Kung bakit nga ba napunta ako dyan sa topic na yan. Nung araw kasi talaga na sinusulat ko yan, ay dito ko na rin na-realize talaga na wala na. Kumbaga, maski yung... Basta wala na. Kumbaga, wala na. Wala na. As in, wala na. Kung ano man yung meaning yung wala na, wala na. Basta wala na. Na-kumpirma ko na talaga na wala na. Kaya yung naramdaman ko talaga niyan ay, syempre, unang-una, yung puso ko basag na basag. Hindi ko talaga alam kung ano na yung gagawin ko. Natulala ako. Tapos, nag-message yung kaibigan ko, si Jello. Nag-message siya bigla. Wednesday kasi yan. Sakto. Tara, punta tayo Fusion. Matagal-tagal na rin naman ako hindi nakakapunta ng church. Kaya, nung sinabi niya punta tayo ng Fusion, hindi ko rin na-expect na aayain niya ako. Pero sabi ko kay Lord, sige, Lord, total, hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Total, sabi ko rin naman, magsusurrender ako. Since inaya ako sa Fusion, at feel ko righteous path naman yun dahil simbahan yun, church. Sabi ko kay Jello, sige, punta ako. Yung nararamdaman ko kasi sobrang bigat. As in, napakabigat talaga. Heartbroken ako eh. Tapos, hindi lang heartbroken eh. Devastated nga eh. Parang, yan nga yung pinakamasakit na araw para sa akin eh. Nung naglalakad ako nito eh. Kasi, basta, di ko masabi yung mga informasyon eh. Tinatry kong i-condense. Pumunta ako ng Fusion, di ko alam kung ano yung bakit ako pupunta doon. Alam ko, inaya lang ako, pero wala akong purpose. Nandun ako sa Monumento Victory Mall. Naliligaw-ligaw pa ako kasi yung utak ko lumilipad eh. Hindi ako, wala ako sa sarili ko eh. Kumbaga, yun yung pinaka magandang explanation. Wala ako sa sarili ko. Alam ko lang, gusto ko lang maglakad. Gusto ko lang makarating na si Jello. Pero kasi manggagaling pa nun dito sa amin si Jello. At yung biyahe niya parang nasa 1 oras. Ang dami ring nangyari kasi sa kanya nun. Parang binaba siya dun sa malapit sa monumento. Tapos hindi pa pala yun malapit sa monumento. Tapos umuulan. Kaya hindi niya alam kung sisilong ba siya o talagang pupunta na ba siya sa ano. Ako naman, naliligaw. Hindi ko alam kung nasaan yung paakyat kasi naninibago ako. Walang escalator, walang elevator. Hindi ko alam kung nasaan na ako. Hindi ko alam. Basta nandito ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi yun nga, wala talaga ako alam. Kumbaga, unknown waters talaga. hindi ko alam kung anong ginagawa ko doon. Basta ang alam ko, nandun lang ako. Yun yung pinaka, yun lang yung parang tinitibok lang ng puso ko. Pero yun nga, nakapunta ako ng Fusion, nakapakinig ako ng sermon, tapos yan yung talagang point. Isipin nyo, yan lang yung verse na tinalakay doon sa Fusion na yun. Yan lang, dalawa lang, mula kay Luke. Yung kinuwento ko sa inyo ngayon. Tapos, alaking gulat ko. Kaya pala sabi ko, uy, Lord, kaya pala pinupunta niyo ako rito kasi yung mensahe iisa lang. Sama naman, si Simon, mabait siya na tao. O sige, di siya mabait na tao pero person siya na naglalakad kasama si Lord, disciple siya. Ayoko kasing isabihin na mabait. Alam naman natin sinners yung mga tao. Pag sinabi mo kasing mabait, di ba? Parang may fine line. Sorry, gusto ko lang maging kahit pa paano logical. Pero hindi siya masamang tao. O yun na lang, hindi masamang tao si Simon. Pero dahil nga, mataas yung emotions niya at gusto niyang protektahan din si Jesus Christ, natanggal niya yung tenga, nasaktan niya yung isang tao na dapat hindi rin naman masasaktan. Pero since ayaw nga talaga ni Jesus ng violence, pinagaling niya. So yun yung nakuha kong mensahe. At yun din naman kasi sinasabi, na kung sakaling nakasakit ka man ng tao na sa tingin mo wala ka nang magagawa sa katayuan mo, yun na lang ang natatangi mong gawin. Kung hindi lumapit kay Jesus at pagdasal mo yung taong nasaktan mo. Kaya parang sabi ko, sa 90 minutes na paikot-ikot ako dito sa monumento, eto lang din pala yung mensaheng gusto mong ibatid sa akin, Lord. Ang galing mo, Lord. Parang sabi ko, sige, yun na lang talaga din yung magagawa ko. Ipagdasal yung taong nasaktan ko na para sa akin, at least ako sa puso ko talaga masasabi ko na minahal ko talaga yung taong yun at hindi ako magsisinungaling patungkol dun. Hindi ko rin yun i-down play o basta sasabihin ko talaga minahal ko talaga siya. Kaya sorry kung may chance ang nanonood ka man, at least sorry minasan. Nandito naman eh. Ang galing ni Lord, no? I mean, ang galing niyang kausapin ka kahit yung mga moments na hindi mo talaga ina-expect, dun talaga siya lilitaw. Yun yung hindi mo ma-share kapag hindi ka pinapakitaan ng divine intervention eh. Ayan, ganda no? Ito yung para sa akin, grabe yung talagang communication namin ni Lord dyan sa araw na yun eh. Ang heartwarming din kasing sabihin at ipakita sa inyo
na yung mga milagro talaga at yung pakikipag-usap talaga ni Lord, relationship-wise, grabe. Kumbaga, astig. Yun ang yung masasabi ko, astig. Pero yun, sabi nga ni Paul sa Romans 8:28, isa rin sa pinaka-paborito kong mga verses. And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Ibig sabihin lang talaga ay kung ano man yung suffering na pinagdadaanan mo ngayon, merong purpose dyan si Lord. Kailangan mo lang magkaroon ng faith. Huwag na huwag kang tatalikod sa Diyos. Kasi kaya kanyang pagalingin. Kaya niyang pagalingin yung mga nasaktan mo. At yung ilaw, balang araw, ay kikinang ulit sa mga mata mo.